Yes, may gabi sa tan. I think we have to relive kay there's some technical difficulties, but anyways that that's part of the kanibang kay and anyways praise God good kayo sa ato ang mga team that they were able to fix this. And once again, this is the second part of the Chosen Women Conference, and then we are promoting this event on April 17 and 18 to be held at Identity Church Iligan. So I have to reintroduce our guest and of course representing Identity Church Iligan, Pastora Lorena Efe. Pastora, Good may evening. gabi. Good evening once again. So again, now I am Pastor Lorena Efe, the wife of the senior pastor of Identity Church Iligan, Pastor Rolly Epe, a mother of three. So that's it. Yes, may gabi. And of course, again representing the Assemblies of God Suarez, Pastor Helen Sakayan. Hello, good evening once again. So, yes, I am Pastor Helen A. Sakayan of the Assemblies of God Church in Suarez, Iligan City. So, I am a mother of two and a wife of Pastor Roy Sakayan. So, yeah, I guess that's it. Yes, yes, thank you. Thank you, Pastor Helen. And of course, kato ang pinakapalangga nga pastor si Pastor Joe Generalao. Pastora, Hello, good evening, everyone. I'm Pastor Jo Generalao, the wife of Pastor Brian of Bible Christian Fellowship, mother of four. Mother of War. Yeah, so mga igsuon, ang atuag yung topic tonight is about women empowerment. As I have mentioned, ang women empowerment sa world compared sa women empowerment sa ato as a Christian community is far different because first and foremost, in women empowerment sa ato as sa Christian, and dili siya typical na Christian, the Christian nga katong nagig Jesus Christ ito because unfortunately many of us have been using that Christian term, and unfortunately they don't really possess the traits and the qualities of a true Christian. And by the way, especially more of sa women, Christian women ang ato ang storyahan and empowerment, there's a topic called submission. That is why sugdan nato na diri mga pastora no with regards to women empowerment, because again ang world they define women empowerment as independence, and from that they have this like treatment for them to be same as with men, and the respect, I mean, we kasabot ta kung aha sila gikan because maybe of the family background or maybe sa ilahang gidak-an nga dili kayo maayo, because according to studies many of these women empowered women sa world na ay mga past na dili pud daw maayo maong somehow ni come up to that kind of belief and that's status sa ilang kinabuhi karon. But I believe you do have a different kind of story. So istoryahan nato, how did you became or how did you become rather a pastor when in fact uh, most of in the church it's supposedly the men who are standing, but we beg to disagree with on that, especially that women have also a special calling in the ministry. So na to kang Pastora Lorena Epe. Pastora, I understand you are an engineering graduate and far different from serving like in this theological, or you don't have theological background or Bible study. But tell us, how did you come up na nahimo mang pastora? Pastora Lorena. Okay, so taas gini nga storya. So, ato ang i-shortcut na. So growing up, I basically grew up in the church, and even Pastor Jo witnessed nga kanang akong life journey na agyud sa church, na appeal gyud ang church, no, and kanang even before they would tell me nga yin mag ano ka mag minyo gyud kag pastor, and I would always say no because nakita gyud nako ang life sa pastor. And so we had a pastor who was single mangga during that time, and nakita nako iyang life, and then I imagine nga kung naa siya wife it would be so difficult. So I would always say no na paminyo og pastor. So wala gyud sa akong heart pa. No, but then kana the different turn of events sa akong life has led me to where I am now, and makaingon ko ba nga joker gini si Lord. Lagi no kay I was so adamant gyud of saying nga dili gyud ko mag pastor's wife, Lord, kay una I know myself too much. Kaingon ko nga I am not really a person for that
kanang position Yes. because medyo strong man ko no. Kaya na grew I basically grew up in the streets kanang makigsumbagay, makig-away. So yeah, like I don't see myself having the qualities of being a pastor, but then basically lahi gyud ang plano ni Lord, and everything led me to where I am now, and makaingon gyud ko nga kanang si Lord gyud ni kay kung Amen. ako lang I would not be here, and I would not choose to be here gyud. Anong ko nabantayan ba? Not siguro dili man tanan, but mostly or majority sa kanang nagpastor wala gi plano. Would you agree? Wala. Sa imo ha, ma'am. Ay, pastora, sa imo, Pastora Helen. How about you? Planado ba ni? Like, saya, dili man yun. Kumusta man ang journey into having the be part of the ministry? Sa ako ang journey is actually I was not raised in a Christian household, in a Christian family. So I just knew the Lord when my husband courted me before, because he sent me love letter, pero sinner's prayer bitaw ang Uy. bunod. So inana bitaw, so that was the time, that was the start of me knowing the Lord. Then during that time ang ako ang bana is naga-enroll na ka eskwela siya gamay og kanang Bible school. And Pero dili pa hindi siya niya- pastor ato. dili pa. So bag umiadto nga mga graduate nag-work sa Cagayan de Oro. So I always tell him na wala ka gipag-graduate ni Lord og BS in accountancy to be just a pastor. So since gipag-graduate ka ni Lord og accountancy, you should be in the corporate world Yes. and not in a church. Then daghan ang mga nahitabo. So we really go to Cagayan de Oro City. We settled there for 15 years. And nag-ano lang mi, since ang iyang papa is a pastor man, doon na sila church diha sa Suarez. So nag-assist lang gyud mi. So nag-ulian mi sa Iligan until such time nga dili gyud nimo makuan si Lord ba, kanang ang plano gyud ni Lord ba nga kanang dili gyud bitaw siya nimo matakasan bitaw nga kanang pwede ra man gud mi on the sides lang. We do our Bible studies in the office, we do campus ministry also, but not really that kanang dako gyud kayo og time. But God made a turning point when nahitabo gyud sa ako ang bana nga kanang kuan na kay siya, nagkasakit siya. Kana bitaw nagkasakit siya din, tapos and I believe that, and we both believe na that was the time nga really mura na gyud siya ipa-decide sa Ginoo sa man mag full-time ka or padayon ka ani imong sakit. So it was a really turning point in my life na kay ako dili man gud ko, kay sa ginaingon pa ni Pastora Lorena, strong iyang personality. Ako pud is mura bitog sa ako ang face pa lang naka-template na nga murag stricta bitaw nga kanang na kanang inana bitaw na kanang if you are a pastor's wife dapat kuan ka accommodating, gentle, understanding, and Dili nimo makita sa imo. I don't have that and I am so shy. I cannot speak in front of people. And inana bitaw nga ako ang personality until such time nga mo nahitabo sa akong bana wala na siya gana mag-work. So ni ana na lang ko nga okay, if that is mao gyud na siya ang plano ni Lord sa imuha, din wala ko kinsa raman ko compared kay Lord, no? Amen. So yeah, we surrendered everything, and yeah, whatever it is, we will leave everything. We will leave our job, we will leave our house. Let's go to Iligan City and we will start from there. Wow. And that was the start of our journey, as in we leave everything, our comfort in Cagayan de Oro City, and that was the time that I really say, okay, mao na gyud ni siya. Namoto ko balay mo na. Bitaw no kay usahay kanang especially coming from a kanang graduate gyud og kanang na ay mga sakto nga course din. Atong family ba makaingon ba? Kaning bitong naay connotation nga just murag nganong magpastora man, then ma-compare na siya and I understand mahuman ni conversation, we will prove you nga dili gyud ra nga mahimong pastor. Correct. Amen. But ato patiwason sa nato ni ang atong mga kwan sa ilahang mga background. I think Pastora Jo, lahi sa ilaha kay sila mga strong, and then ikaw murag gentle man kadaan. But maybe I'm wrong, but tell us how did you come up na nahimo man ani nga sulod gyud sa ministry, Pastora? Sayo mi na kuan ba kana sayo na mapi akong mama, ako eldest. And then
dili ko weak, strong gid ko kay gano naning kamot sa kong kagalingon nga mabuhi. For something nga na ba so. Dayon trabaho ko, daghan ko trabaho gisundan nga mga trabaho lang nga like for example kanang department store, mag sales girl, ano pa kay bata pa man wala pa ko nahuman og eskwela, wala pa ko na college at mga time dayon. I met the Lord. No, dayon nagkita po bisa akong husband dito sa praise and worship team. Kay giwan ko ni pastor nga mahimong vocalist then akong bana na may guitarist sa worship team ako. Worship Pero team. gyud ang akong First ministry. Oh, then ganahan lang gyud ko nga mag-imagine sa akong kagalingon nga gawali, gatudlo. Actually, wala ko nang anday mahimong pastor. Gusto lang ko mahimong mama. Ang pastor ang pagpastor di ay mama man gyud nga trabaho, spiritual mother. Good. So dito na-realize na ko nga in fact sa church bisan dili nimo tuluan ng mga members nga magmama ug magmami sa imo, sila na mismo ang mutawag mami or Amen. mama. Siguro na feel nila ang motherhood. Mm. So sa high school pa ko mangan mo tanan man na sa ka teacher na mo dis Ma'am Gonzaga sa IIT. Tanan unsa inyo gusto inyo kuan after high school? Sila tanan lain-lain, doktor, teacher. Sa pag-abot sa ako ikaw, unsa may gusto nimo pagka human sa high school? I want to become a mother. Di kasabaan ko. Di ka saban ko. Sabaan ko sa maestra. Gano ka no? So, spiritual motherhood ay nga akong desire. So, mo dito, a pastor is a mother, spiritual mother. Yes. So, after sa praise and worship, di mo kauban mo gid ni Pastora Lorena. Kami pa nasig kanina yung mag-worship lead kanindot man siya tingog. Worship leader pod. Yeah, Pastor Helen, worship leader pod. Alahi po di mong kanin. wala. So mo to, sa worship team ba mi andan abot ang time kay ganahan gid mi nagi ko passion mo tudlo, Oo. nagi passion nga mo preach. So niabot ang time nga nag-pioneer mi sa kung bana kay nalipuga man mi sa una. Kami kauban mi church. Pero since akong mga anak dili na tanan nag-eskwela sa syudad, Oo. duoy man pud sige biyahe kada adlaw upat sila ka buok. Oo. So ko dito lang ta syudad. In fact diri mi, Pastor Joe. Oh, naka Oh, one month pastor, pwede mi pasilong diri ka Jud. Pastor Joe. Buhay Yeah. pas Pastor Joe ato nga tayo. Oh, close man na Pastor Alote, Pastor Joe. And then dito naka-realize mi nga kinahanglan kita mag-start. Amen. Nag-pioneer mi ang nagsugod tabi sa mga bata. Ang Ginoo. gina-feeding namo mga bata anto ni dagko ra man pud sila, hay mo like church. Praise God. Before ta magpad tayo no kay kanang tinuod jud ni siya nga live del. Paligog send ni mami nga mo tan-aw ra ba daw to siya nasa sa ospital mo tan-aw daw siya nimo. Oh, Sindi si mami ha, paligog tawagan si kuan. O mami paligog tanong kay makalimot niya ako ba. Kay anyways okay, baka tagalin namon biya mi. lagi siya kapatanaw ako natulog mo gud siya pagikan ako unsa papukaw daw siya paligog ko tawag pukawan si mami. Hi mami, live ni mami. But anyways ang may tabo magud ani karon kay kanang especially sa mga wife, pastor's wife, kanang necessary gyud na siya nga basta pastor's wife ka automatic pastor sad ka. I don't know. Naman mo lang like perspective. Magsugod ta Pastor Lorena. What do you think? As far as sa akong na agian no, I could say nga mas maayo. Mas maayo but not Yeah. necessary. I can't say nga it's necessary because I know that there are pastors whose wives are not Napo pastoring di ay. with them. Okay. Yeah. But for me, mas maayo gyud na the husband and the wife would work hand in hand Yeah. in leadership. May tag naminaw akong asawa ro no. Paano man good Pastor John, naamang ko yung men and women Yes. sa congregation. So, it's lisod kaayo a man could hardly relate to what women goes through Exactly. in life. Exactly. So, I mean, a pastor could minister mangyod no, Mhm. and they are anointed mangyod, but there are some things in a woman's life na a man could hardly relate. And whether we like it or not, Mhm. it really needs another woman Woman. in their life nga who could
they could journey with sa ilaang life para ma-empower gyud pod sila in their life and in their walk in the Lord. Praise God. Very well said, Pastora. But I think Pastora Helen has this other, in your opinion. Actually, it is not necessary, but as agreed sa gistorya ni Pastora Lorena, mas maayo. Mas maayo. Mas maayo gyud kay. I believe man good na when man and a woman kung naay married, there's that union. When you become one, when there is that unity, mo na siya may best good in the ministry. When the husband and the wife, the pastor and the pastor's wife are united together, pareha silang panglantaw, Yes. pareha sila og kwan, there's a support system. Amen. So mas okay kaayo ang ministry, but I also see because my mother-in-law wala man siya nagpastor, but kuan man siya, pinaingon pa sa ako ang daddy, ano lang siya, kanang nag-support man gyud siya sa ministry, but not really nga as a pastor, As a pastor. kanang murag pastora Pastora gyud gyud, nga sa church, but iyang support is kay lahi lisod baya ang pastor, Tinuod. lisod ang what do you call this one, finances during that time nya pila ka sila kabuok, then mommy really have to go to school kay teacher man siya. Aha. And as a support in that way, not really makita nimo nga sa church, but in somehow okay baya gyud pud siya. And also lang mas nindot gyud kung ang pastor including the wife is nag-serve gyud as a ministry, because you can see murag makita bitaw siya sa congregation nga there is unity sa leadership bitaw. There's unity. So Nalipay kay ko kay unta nagtanaw akong asawa, palipog kog sense sa akong wife di. Mangong nagtanaw ko karon, hopefully no, in God's time no na magintay mga perfect anointed na time para ana. But Pastora, what is your view about this? Mas maayo Mas gyud. maayo gyud. Kay para sa mo pag-start na mo sa ministry pioneering work, ang akong bana is nag-work sa Pilmicom. Okay. So, as a start, ako tong mag-MC, mag-worship lead, magwali, ug mag-welcome sa mga tao. Okay. So, hantod nga, niabot ang time nga, naka full-time siya. So, at first, ako ang makita. Dayon, niabot ang time nga kaming duha na gyud nga makita gyud. Praise God. So sa inyo, you all agree nga dili gyud siya mandatory, but at least no murag mas maayo nga kuan. But in your time, agree ba mo diretsyo nga magpastor mo, or murag napay murag kanang friction ba nga ikaw rang di ay ko damay-damay. Katawa si Pastor Lorena. Magsugod ta sa iba. Ngano di ay na medyo dili pa diretsyo pod, smooth ang mga panghitabo sa una, Pastora? Dili gyud pastor kay sama sa akong giingon sa imo wala gyud ko'y plano mag-pastor's wife. Okay. Una, dili ka mag-pastor's wife. Oo. Samot na nga pastor. Kay kabalo gyud ko lisod. Oo. Una kapoy ang kinabuhi sa pastor, mas kapoy gyud ang asawa. Dayon later on no na kami namang yung duha katong kami na maglisod gyud ko pastor because I am not I'm not good with conversations. No, so pastorally would always encourage me sa church na mo before nga ano unta ka part kanang no, so we call each other papart kay partner kuno mi. Kapag sa endearment, no? Muraragban, babarkada. Dili man gyud siya ganahag uban nga endearment kana gyud iyang gusto. So he would always tell me nga mo help unta ka og welcome sa mga maabot kay pag naami sa church, we would come early kay part man siya sa worship team. So early man gina ang call time sa mga ministers. So we would be there early and I would always sit at the backmost no nga row sa church in the dito sa pinaka corner kay dili ko ganahan nga nang naa sa front kay I would always be conscious na makakita ang mga tao sa akong mga movements nga inana ba. So naagid ko sa back and then maglingkod ra gyud ko nga akura no until mag-start ang service until mahuman. So inana ko though before that sa church where I grew up medyo close na ko ang tanan. So okay I grew up basically with everybody sa church kay kanang mga ate na nako sila, auntie, uncle, kuya, no? So
medyo okay to dito kay ila kay ko niya, but when it comes to people na I don't really know, I don't have a relationship with, maglisod gid ko o converse. So I would always sit at the back, and then kana mo ana gid ko sa akong bana ganahan gid na siya, ganahan siya sa tubangan, sa church conferences and things like Very that. Ganahan gid opposite. siya naa sa front. So opposite like we are two different poles gyud, pastor. And speaking of which, no, hi PR, no, she's watching. No, so Kung ano, magtanong siya, so be careful sa imong tubag, ha? Parang get cheer, hi PR, may gabi, Pastor Rolly. So, and then I would remember when we started na nag-pioneer, I would always tell him na ipatype lang ko sa tanan nimong outlines. Bahala pag pila ka pages, okay ra ko. Ayaw lang gyud ko og Ba, naagi. even sa kadtong naa pa mi sa worship team, moingon gyud ko sa akong pastor nga kay they would encourage me nga mag-lead na kayon ko, pastor, bahala pabakapon ko nimong 100 ka kanta. Ayaw lang gyud ko ipalead ba. Naagi. Yes, na Bali- na nga fright. Dili ka, murag, aloof ka, di kay ka makiguan? Or sa may, I think sa mga tao lang nga dili gyud ko kaila. I see. Kay I have that fear nga basig masayop ko. No. Kay saba man ko like tabian ko, pero I have that, then I know nga at when I would come to a point nga medyo tactless ko, so I have that fear nga masayop ko Wow. og storya sa mga tao nga dili ko kaila. So, na ako'y mga inana nga trust issues. You know. So si Pastor Brian, he was our worship director before. So mo kuya, balag 100 ka kanta kuya, mo back up ko kuya, way balibaray, ayaw lang gid ko ipalid. So inana, so even sa time nga nag-pioneer nami, mo na akong bana nga even up to now, no, mingon siya, ikaw mag-preach nga, pwede ka nang sunod na lang. So inana gyud ang kaagi, Pero no gyud sa una. si Lord gyud ang mag-equip nato, no? Ito Yes. kay kadaghanan gyud sa ato atanan mo, ang una gyud ingon, ayo lang Lord, no? Lain lang siguro, no? Mo support bitaw gihapon ko, marag inana nga mga aliw. Just like Jonah ba nga daghan pa kay mga kuan, but once nga madakpan gyud ita niya, praise God gyud mo na gyud ni siya kay mo todo na gyud. But in your end, Pastor Helen, what's the transition man nga murag from accountant in a corporate world and then becoming a pastor's wife and transition pag yun na nahimo na gyud pug kang pastora. So how was that? Kumusta man? Lagi. So, ako lang yung makuan kay, ang ako ang bana man good is, I permanente gid ako siya ignon nga, siya gid permanente ga-push sa ako I mean, every time bitaw nga kanang iya jud kong ipa-add to ba, continue to push me. Same especially mo ha in- pastora, di ba? Oh, So, especially sa kanang mga Bible studies bitaw. ako po i-push akong wife di ay no. Oh, my husband is really a good pusher. So, every time, I remember good my first preaching time, good, it was a reunion sa Amo ang Clan. So, that was really my first time. So, I really have to study, murag 2 weeks or 3 weeks ko ga-study sa Wow. akong piece, ga-balik-balik. Until then, tapos siya, kaya lagi na nimo. Grabe kayo sa nga talag encouragement ba? Until such time nga, okay, sige, testingan na to ni. Anyway, mga parinti naman po na ako. It's a reunion. Kabalo ka, pastor, wa jud ko nakahuman. Kaya nga naman, di naman ko katingog. so inana siya nga. Pero kanang- ni try you ga no. Ni try gid ko ana jud ko nga Lord, ikaw na gyud bahala kay nag-promise bitaw ka Lord nga kung mo preach bitaw mi you will never leave us nor forsake us. So mo Amen. gid na siya ako ang gigunitan, but actually during that time wa jud ko nakakuan kay nihilak naman ko, di naman ko katingog. So it's my husband nga ni complete gid adto din ingon na jud ko dili na ko ani. Pero actually pastora lisod imong giwalihan una kay ngano mga parinti ninyo mo ni critical kaayo. Ako I'd rather be like in my first time siguro mamili kog dili kailan ako. Actually mas lisod imo kay you thought nga sayon kay mga parinti which in fact ang pinakagrabe nga critics kanang atong mga kailag yun. Pastor bati mo kay kagbatasan. Mga inana beto day. So speaking of which, ibo Pastor Joe, do we have another story or same ra gihapon sa ila or murag imo man good kay when you were asked nga unsa imong dream a mother, so a spiritual mother it turned out. So sayo na ang transition na pagdawat nimo as pastora. I might be wrong, am I right? Kumusta man Pastora Joe? Sa una man gud dito sa church, di ba yay? Alone ako dito mag-preach. Okay. Dili pa ako pastora. Nag-preach na ako dito, ako na gina-assign sa Sa mga cell group ni or sa preach sa, gid mismo? sa Sunday good. Then ako pa gyud ang gina-assign
kaya sa Sunday school sa mga adult. Mhm. So na used to na ko magstorya din sa mga patay. Ako ipadala Mga sa patay. Kawali. But kumusta ang first time? Like, we have our first time, di ba? Kumusta ang first time? Kung Oo. maka-remember ka. Dili difficult sa transition kay full-time worker man ko sa church. I see. I am a full-time worker. So kada adlaw mi galakaw Murag gawali sa gi- mga tawo Gi kinsa. panganak na gyud ka nga diha ano. Lahi gitag ka ng path mo. Which So is mao to nga halos na buk iligan amo na maguding nasuroy ug door knocking Oo. nagwali so dili na lisod ang pagpreach Praise at tubangan labi na mga kaigsuonan Mm-mm. nga katugay mga laing tawo nga ta kaila di kita maulaw makigstorya so ingon na. Wow. So salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, Moto'y okay, training diba? ground. Training ground sa kanang mga sa mga other ministries rin Yeah. kuan. But praise God pastora no kay mahalag kuan dili pa kay na ordain as pastor gyud naa na kaana nga mga kuan opportunity to preach. Kung gina-assign ko nila Pastor Bob and Pastor Benji saon dito sa Dalipuga. There must be something in you na nakita gyud nila. Hallelujah no kay anang dili biya basta-basta magtawag into the pulpit, di ba? Onto the pulpit. So praise God good pastora kay naa na day anaan. But anyways, ay isa sad sa mga questions good especially women na into the ministry is kani atong giingon nga like sa Bible school even kanang mga pastors good they were asked no kay di man siguro tanan but is it really necessary for a pastor to enroll into a Bible school? And what's your view on that? Okay, especially we are leaning towards empowerment na sa inyong event. No, grabe taasan na mag-introduction. Eh. But anyways, we need to do this so that we can build up no kung saan ni ka-importante ni nga event because there will be a lot of lessons and mga testimonies nga ilag yung makuha ana and coming madungog nato karon nga unsa di ay ni ka-empowered ng ato ang mga speakers. Pastora Lorena, what's your perspective no nga being a pastor, is it really necessary or or kanang essential gyud na siya nga mo agig Bible school or not? For me, pastor, sa akong perspective, no, look, having seen pastors na have not really gone to Bible school, makaingon ko siguro it's not, Okay. but it would be a big advantage. Yes. Kay like sa ako one thing nakahatag sa ko og fear of working side by side with my husband as a pastor is because wala man ko kabalo like saan man ang mag-preach, how do you make an outline or how do you interpret the word of God in ana ba. So sa ako pang giingon sa imo, I have that fear of making a mistake when it comes to telling people things. So I think it would be a really big advantage. And even ako, when we started, I really had that desire nga unta maka-Bible school ko or makaskwela ko bisag kadyot og something that would really help me kay Amen. akong bana ko sugid kay moingon nga mag-preach lagi ka, magtudlo ka din. Ang ako yung always pangutana kay how do you make an outline? How do you start an outline or what do you actually tell people? No, how would you know what you are telling people is the things that you should be telling them? So for me it's very critical. It's very detrimental na kanang people who look up to you would be given kanang bitang mga wrong informations and inana dako gyud kayo akong fear ana nga I would be telling people the wrong things. Yeah. Kay that would really be detrimental sa ilang life. It could turn their lives kanang around. So one thing I remember sa katong time nga gidawat na lang yun nako no. Na lang yun. No? Wala na wala na gid ko choice. And especially when we joined the G12 family. We were our pastor, Pastor Cesar Castellanos, no, the founder of the G12 vision, really encouraged na the whole family, the whole priestly family work hand in hand sa pastoral, sa leadership sa church. So what I specifically asked the Lord was that, Lord, if you are to let me talk or teach or preach, dili ko ako yung gusto nga what I would tell people is real sa ako Amen. especially sa akong life sa imuha. I don't want to be telling people mga theories that
even I could hardly convince myself nga tinuod ni. Yes. So I just asked the Lord Gud specifically nga, if you are to let me teach nga from a life Gud, a real life experience with you. Amen. And I think isa sa mga reasons na na-mention ni mo ganina Pastora Jo is kanang before ka nag-Bible school, nag-preach na kadaan. And I understand nga ambot lang kung ako ra bay naka-feel ani ako in my perspective, murag unsa man ako ni pag-ingon, murag dili ko angayan kung murag na ako inaana nga murag di man ko angayan kung wala man ko inaani. But anyways, na, lahi man gyud mo equip si Lord, but in your end, is it the same with me nga murag I need to go to the Bible school so that I could be kana bitong angayan para mo tindog, or do you have another story? Sa ako, pag sunod na ko, una na ako parang nga 1 year is ISOM, International School of Ministry. Yes. Kanang, na naman ang church. Oo. So, So what was the reason nga nung nag-Bible school pa man? siguro, ato nga time is, we want to join the Body of Christ Ministry. Then dito, mga pastors and mga classmates. And then, more knowledge. Kay, nakita mong good na ako is, mostly, ang mga speakers sa ISOM, Mhm. kay katong mga speakers nga ginabasa na ako, nag-subscribe ko, like Joyce Meyer, Okay. o sila T.L. Osborne. Oo. Itong mga kanang gina-follow gid ako, ginabasa na ko ilang mga books. So bali murag gusto ka mapil kay ganahan ka tungod Kay sa company. I know the speakers Mm-mm. and I want to know more of their lives. Okay. So I learned kaniya na magud ako kanang basta makita ko mabless kay ko ng mga speakers, Mm. mga world-renowned evangelist or kanang mga apostle. Malipay kay ko maminaw, tapos I learned from them and I apply what they teach. Okay. So pagkita na ako nga mo sila ang mga teacher, Mhm. nag-enroll ko kay I want to know more, and sa kinahanglan mo fed man gyud nimo ang mga tawo. So Amen. kanang gusto nimo nga daghan pa jud kag makatunan. Yeah, siguro in ani ang maayo nga question. Is it not about like siguro maybe I was asking the wrong question because sometimes maybe ego or pride siguro ni sa ako ano kanang or di pride bitawag ani kanang markag kulangan kasi imong kaugalingon ba nga murag inana, pero kung sa imo amang end pastor, the way I understand it is it's not about you. Ang imo is you go to Bible school so that I could learn more to feed, Oh yeah. not of feeding my ego. Mura lagi di kay ko ka sure kung unsay dagan ani sa akong kwat. Ako na something sa ako ba nga murag di mo ko angayan na murag mura siya sign of humility, pero dili di I know if I am to dissect this, mura bitog dili ko angayan kay wala ko ani. Pastor Helen, how about you? How do you what's your perspective on going to the Bible school? Like kakulangon ba gyud nato nga kung wala na, or how do you proceed with your ministry on that? Okay, actually ako wala po ko formal na Bible school training, no. So Uh-uh. actually sa Assemblies of God we have just informal training. Ah, yes. So we have lessons like homiletics, hermeneutics, and all those stuffs. And for me, it is really an advantage. It is really nice nga doon na a formal educational training good with regards to pastoral Mhm. ang pastor. But it doesn't make them Less of no? less of a servant of God. Amen. To be a mouthpiece, because after all, that words doesn't come from us. Hallelujah. From the Lord. I mean, it's from the Lord. I mean, we are not the one who make it. We are just a mouthpiece of God. So as long as our heart, the intention of our heart, the purity of our heart is really connected to the Lord, then we could be able to deliver the message that God wanted us to Amen. deliver. Amen. But my question now is, was there a point in your pastoral life that you have this insecurity that you did not attend to Bible school? Yes, me. Naagid na. Yes, Naagid. ako, Ako kay naagid sa ako. Yes. So mo pastora, kumusta? I can't really say nga in ana, Oh. but siguro for me, it was a need for me Okay. because I saw it as a kana laging necessity ba to Mm-mm. where I would to the kanang path nga I'm taking. Mm-mm. But praise God, because when we started the church, when we started the ministry together with my husband, Mm-mm. I was associated with
community of pastors na dili pud sila tanan nag Bible school. Mhm. So I rarely had that insecurity about not having gone to Bible school, but mas na-encourage ko ba nga, "Oy, I can do this too." Kay sila pud gani, they are being used by God na wala pud sila nag Bible school. So nakaingon ko nga kanang pwede di ay ragihapon gyud ko diri gamiton sa Ginoo. Lagi no. Oo. How about you, Pastora Jo? Kay sa imuha magong lahi pud ang imuhang kuan ba pag pass bitaw into the spiritual motherhood kay syempre murag i-desire na nimo daan unlike the two ato ang mga ato silang ma'am sila Pastora Lorena nga medyo dili gyud ko diha murag and then it's sa time lang na murag hala diri gyud didala ni Lord. But imuha murag smooth ang imuhang kuan. But my question now is, was there a time na murag ningon ka nga dili na di man di ko ganahan ani? Murag nasayop mo ko sa akong gipangandoy nga kuan or smooth lang yun all throughout sa So imuhang far, wala jud ko nakahuna-huna nga dili ko ganahan. praise God. But But lisod jud. Lisod pag-start. Labi na mag-start ka, wala pa'y tao. Oo. Pioneer ka. Muna di ang lisod. So, ang nakanindot lang kay na si Lord. amen. Yung may istorya, mo encourage nimo, mo empower nimo, mo comfort. So, kana, mo na yung nakapadasig na ako sa pagpadayon. Speaking of which, ang kanang pinakalisod kanang sa pagpa-pioneer gyud no kaning mo og gini. You Nagtao. started nga Wala. pamilya lang, di ba? Yes. Kana remember ko nag-guest ako si Pastor Rolly, kamo lang gyud daw. Kaning pituro man siguro mo din. Oh, murag- ito ka tao. na siya nga sa man ni uy nya murag okay naman unta mi dito sa among gisimbahan pero lahi man gud ang instructions ni Lord. Pastor Rolly had to listen. Yes. So look at identity now no mo Praise ginalahi gyud kung maminaw ta sa Ginoo no kay naa man gid ka kuan. So sa imuhang kuan somehow makaingon ka nga ang although lisod siya pero walay time nga naingon ka nga Lord na murag nasayop man ko ani wala gyud no. Praise God. Salamat sa iyo. How about you two? Kumusta man nabay mga times nga may pag nag-accountant na lang gyud lagi ko. Pastor Helen, you were smiling. Why? No, there are really times, especially kung doon na bitaw tayo mga trials, bitaw especially in the ministry. I really can say nga kanang grabe kay kami sa akong bana mag-joke man may kay parehas man mi og mga accounting language no Oo. ana mi nga alkansi man Accounting tani- pod si. Mm-mm. Amazing. Classmates sila. Oh. So maingon mi sa amo ang kuan lang. Actually, amo ang joke nga alkansi man ta aning negosyuhan eh. Kanang amo ang joke lang. It's not kanang inana bitaw nga you have invested everything. I mean, everything you have invested and then doon na gyud tay tawo nga kanang murag dili gyud nimo ma-please ang tanan ba. There are some heartaches gyud no. Nakita Yes. siya pain in the ministry. There Yahoy gud akong tuhod pag ingon nimo kanang relationship to people no kana ba? Kana bitang muna na nimong paningkamot. Oo. Di gyud kita maningkamot no. Hindi. So padayon Yun padayon na Pastor. I really that kami get affected because kami manggutanan including my children we are active in the ministry. Praise God. So mo gyud na siya ang goal mo nang vision sa kumbana ba nga it's one for all for one. Kaning kita yung tanan in the ministry. So kanang affected gyud mi tanan ba because bitaw inana bitaw dunay mga panghitabo bitaw na it really and it dawned on me nga Lord kung nag-accounting ko, dako pa kong sweldo, kuan pa ani-ani, dili pa ko daog-daogon, mura magidaog-daog ko ani Lord, oy, nanabi na. But you know what? It is on those pains that Mhm. I encountered the Lord, the sweeter the love of the Lord is. So that was the time nga, gipakita sa ako ni Lord ba nga kanang ako man gali wala man gali ko'y sala but I still unsa man ko I was being despised niya ikaw anak ko bitaw pud Lord no so I can say okay let's move on let's go forward I mean after all those things kato lang gid ay siya it is also a character building for me Amen. because I am not kuan man good dili gud ko pang pastor's wife or pastora material but along the way those challenges really build my character that to really to understand and to be more compassionate and to just listen to the Lord. Lagi no kay ako gani naminaw ba anong usahay naunay mo ko sa kung pangutana. Kanang Pastor Lorena di ba naka-experience gyud ta of kanang like isa sa mga challenges gyud to serve is kaning people ba the way as you have mentioned dili na to ma-please tanan and even in which kita ang ato ang
ato abitong heart nga motabang ma-misinterpret pa usahay ta sa atong mga gipangbuhat para sa Ginoo, di ba? Usay masawayan pa ta sa atong mga gibuhat ni. Nagito yung one time kanang akong mami ba na ano bitong halos plitihan pa niya nang say makaingon ko ba nga nung gagalas gasto-gasto pumanta. Ana di pwede naman okay naman itong life no. Okay na kay ta. Okay na gyud kay ta. Blessed kay ta na kay and then nganong money ana ba. Pero lahi mo gyud si Lord kay if you love me, you love people. Yeah. Then naunay nun ko sa akong pangutanan. Bito kayo sa ipastularo na naka-experience ka na marabit og somehow Lord nga naman ano mang ni-enter ko ani. Oy kumusta man pastora? Always. No, kanang inana gyud ba? Oo, kana masakitan ta ba no? Yes. Kay especially ako, makaingon gyud ko nga na ako'y kanang separation anxiety ba? Mm-mm. Nga kanang I would treasure people sa akong life and then kanang maabot gyud sa point manggod nga people have to go. Mm. So dira ko maglisod. I really had a hard time with kanang mga inaana nga situations but praise God kanang mutudlo gyud si Lord no mutudlo gyud siya and also especially with kanabang conflicts no sa mga tao sa church it's really hard Mm. how to deal with it kay especially ako nga naanad nga mga makig-away gyud si Pastor Rolly gyud nang Shout out. magsigig ingon nga pugngig gyud na imong kaugalingon no but kana gyud mabati gyud nako akong self ba nga murag mangurog bitaw sa time but at then again kanang the Lord taught me gyud. Mhm. The Lord taught me how to deal with these matters and kana pasalamat gyud ko sa Ginoo kay wala gyud undang ang iya ang pagtudlo og paggiya ba. Makaingon gyud ko nga diri gyud siguro ko Lord kay dili man gyud ko nimo undangan. Lagi no inana kamay si Lord kay along the way although we struggle and then ay mga heartaches na naamang gyud siya mag-uman. Eh especially kani atong gisudlan nga pagpangalagad kay na uban gyud ning mga kasakit ba ato sa mas Oo. uban yun ni siya and then usahay makaingon ka ba nga kana lagi nga para ni Pastor Helen nga okay naman unta akong life no ana ma pero dili ay mas okay gyud ning nata kang Lord marag na imo ikaw ra mo bawi bang dili uy ayun na pero sometimes kay tani ang kaaway di ba mo bigay na siya uy awa di ba nagkuan pa ka business ana bitaw but kanang sa transition pastora ba like for example gikan man ka sa corporate world in ana kanang dali ra ba nga naka-recover ka nga murag especially sa finances lahi kaayo no mausab gyud ang kuan sama sa imo ingon nga kansiman ta ani sa kuan murag sa di kana gyud imo naapoy parts ako life makain ko ba nga labi na kana bitong bayran inuras bitaw ka sa mga imong consultancy murag inana bitaw nga then ikaw na mag like we tend to people no maminaw ta sa ilahang mga problema sa kinabuhi niya kita na sa tay ato ba then lahi man gyud ding pagpamastor kay especially kamo mga spiritual mother naapod may kaugalingon nga kuan so the transition from a corporate world was it hard or somehow kumusta man ang imuhang struggles ana Pastora Helen? Kuan gyud siya kanang actually the decision making was not really a 1 month but it was a 1 year. Mhm. Okay, my husband resigned. It took the boss 1 year to approve that resignation. So at somehow we have that 1 year to prepare our hearts na mao na ni siya. So go to public school ako mga anak mo na gyud ni siya adto tag public school dili na ta mangaon sa gawas dili Grabe no dako kayo gyud ko. daghan kay always magud may kami every week is because mangaon sa gawas Oh. kana mga inaana ba maglaag magkuan so grabe na kayo nga budgeting kay ngano walay sweldo kanang inaana ba wala na kay kuan but God is amazing. But you know what? Permanente yun ako ignon. That was the best decision Wow. that we made when we obeyed the Lord. Because you know what? It took us, because napakay mga utang. Di ba? Lagi. During the time, we have amortization sa among sakyanan. Amortization sa among ang balay nga. But it was the Lord who provided. And nami amortization, nga wala mi income nga fix. Kung sa mga parente na to, di kita masabtan ana, di ba? Ano ka, Uy, uy. kita nga, uy, noon sa man ka. No-brainer man kay na imong decision. But you know what? This is a part of the testimony. But after 2 years, we are debt-free and living it debt-free until now. Hallelujah. I mean, that's amazing. That's
Lagi And ba? naka-amazing si Lord. Basta maminaw ta sa iyaha o mo-obey ta sa iyaha. Amen, amen. Kay tunuod kay kita, especially nga naa bitaw like naa ka sa business or corporate world, naagid ng naagid po mga temptation ba nga dili na lang. But wala ba yung mga times na kanang bitaw maybe we have to like kang Lord ba gyud ni gikan? I mean namang good tay mga somehow duwa ka ba kay especially nga mura bitaw layo kay nga lifestyle imong i-transition bitaw then here comes okay na good unta ka. And usahay ra ba kaning kaaway na ni siya hilaing mga scheme nga of telling you nga murag sa Ginoo gikan. Moingon sila nga pwede na mo ka maka-serve nga financer ka or in another kind of ministry. Dahil lang good dira paglihok na good kaayo so inana ba. So napoy mga inana nga situation. Actually, naagyud mga inana bitaw but God is amazing. Ana manggod ang amo ang deal kay Lord no during that time ana mi nga Lord, if you really wanted us to go to Iligan and do a ministry there, dili mi gusto Lord nga maglisod mi. Mo gid na siya amo ang dealing kay Lord ba. Dili mi we want to be a blessing to others. Yes. Make us rich, Lord. Ano siya? Amen. Make us rich. Ana, mo gid na siya amo ang declaration, Lord, make us rich because we want to help others. You know our heart. So, during that time, di ba nauso naman ang online job? Uh-huh. And amazing kaayo si Lord nga gitagaan ang ako ang bana because during that time na ako yung mga part-time job online. Mm-mm. So, pero gamay ra gyud siya kumpara gyud sa imong fixed na income. Gitagaan ang akong bana after how many, I guess 2 months praying. Somebody lang nag-ingon sa ako, ate, gusto ka og online job? Naras balay no? O gusto kag accountant? Napaka pwede pa kain ko naa kaayo akong bana way trabaho. and you know what, inana ka amazing si Lord kay kuan kay siya kanang wala siya time bound. Uh-huh. You just do your thing and then the hourly rate is good and it is fixed and up to now since 2013 up to now same gihapon ng iyang employer. So inana ka amazing si Lord mabuhat nga makaingon ka nga ngano nakaingon While ko- serving the Lord. Yeah, nakaingon ko sa akong bana nga nganong karon pa man ta ni sugot Hallelujah. nga dapat sa una ra unta wala ta nagkuan kay of course paycheck by paycheck would gyapon although nata sa corporate world grabe pud kayo atong mga expense. Inana ka amazing si Lord. He really provide, he is really makaingon gyud mi nga Lord dili gyud day ka na mo maapsan. Tinuod no. Di gid nato matugkad ning mga kuan ni Lord. And kani isa ni sa pinaka-importante kay ani especially nga mauna gid ni ato ang sa chosen women, disagreements between the partner. How do we handle that? Especially nga anang naata sa ministry naagi mga disagreements no. Kataw si Pastor Loren. Pastor Joe, magsugod mi sa imo kay murag ikaw pinaka-mix sa ilang tulo. Mix daw. Pastor Brian would agree. Kumusta, Pastor Joe? When you have disagreements, how do you manage and handle those kanang disagreements sa inyo? Especially kanang sa church, na mo gid may disagreement na unsay na mga desisyon nga di gid mo magkakuan. How do you fix that? Early in life, Mm-mm. ang marriage, di na ako magtingog. Okay. Kanang kuan ba, magbuhat lang kung unsa kang gusto buhaton. Like, sa tungang gabi, basta na yung mga disagreement nga, wala pa ginahuman. Magkuha ko, manglaba ko tungang gabi. Wala sikreto sa isa ka Pastor Joe, no? Or buhaton. Mabisi ka. Mag-busy ko sa kong self na yun. Di na ako magtingog sa pero I serve him still. Di ba? Magluto. My wife. Man nun. Tanaw ta akong wife ron eh. Isa gaaway mi, palangga gyapon ako siya. Mura kag si Mami Diday. Oh, Diyo. Yesterday. Oh. Dayon, kanang, hantod pagka, mo hamtong-hamtong magita, no? Oo. Hamtong na namo kay, wala naman kay disagreement pa, no? Sir Brian? Smile ni Pastor Brian. Oo, kay murag naanad ta siguro, sa ba? Mag-pray na lang ni. Yan mi mag-agree sa prayer. Sorry to cut you, pero kinsay masunod? Usually siya or ikaw? Murag, ako, no? Oh. Si Lord. Si Lord. Moto yung pinaka-the best nyo dapat, si Lord. Pero kumusta ka mong dodre sila? Natang doha, Pastor, no? Kay mga strong man kayo ni sila. Pastor Lorena, kumusta? Well, how do you handle disagreements? Before, medyo bati gyud no kay
Katulagi. Niyabot mo verse nga kanang batik jud nga verse? Ay, oo, Pastor Jan. As in kanang nag-serve na mong duwa. Sukol gid ko. Nagyapon. Ginatrabaho mo ta ni Lord from glory to glory. Oo. Amen. Oh. Na-experience gid na kay ako musukol gid ko kay I grew up manggod seeing my mama and papa nga. Akong papa isog kaayo pastor no. So madunggan na though kabalo ko nga love kaayo ni akong mama. Mhm. Pero na iya ang attitude lang gyud no lahi kay isog kaayo siya dayon very demanding, very bossy and gahi kayo patuhuon niya. Akong mama pod is also very strong. Okay. So nagsagol gid ilang dugo sa ako. No, so Pastor Rolly. growing up with that environment, ang ako yung ginaingon sa kong mind kay dili gyud ko musugot nga inanion kog lalaki. Okay. Oh, kay I saw how my mom was like murabag bullied Mhm. by my papa kanang inana ba. So growing up niingon ko digid ko magpainani og lalaki, digid ko padaog og lalaki. And then, So na-apply gyud to nako. Sa the time nga namin ni pastor no. mm. But then later on again no motudlo gyud si Lord. Niabot ko sa Hallelujah. point kay magigawa man gyud ko niabot ko sa nya. Ang ending pag mag-away man gud, ang babae man gyud always ang muhilak. Mhm. No moabot gyud sa point ka sakit na kaayo Lord. Kanang murag ngano man ni Lord. And niabot ko sa point ba nga kapoy naman Lord. Gikapoy na ko nga ma-hurt. Aha. Ang gitudloan ko ni Lord, there was that time nga kana bang manglimpyo ka sa CR dayon mosulod ka didto din. Ngano man gyud ning toothpaste di man gyud ma-shoot. Uy nya sa akong mind ba kada uli niya gigag basketball kay manghinambog gyud siya nga maka 3 points siya pero ang toothpaste di gyud ma-shoot sa butangan. So mo gyud to ba? So in my mind gayaw-yaw na akong mind then giingon si Lord sa ako nga sakto man ka pero magubot yun mo. Mhm. Inana. So, sige, okay. So, wala lang ko. I just continued on what I was doing. And then, nag-argue na po akong mind nga, Lord, mangdagko ni sila nga inaani gihapon. Dapat matudloan yun. But then, iingon si Lord nga, sakto lagi ka. Mhm. But magubot yun mo. Sakto lagi ka. Oh. Magubot yun mo, mag-away yun mo. So, ni-settle ko nga, sige Lord, dili na ko. And then, nanglimpyo lang ko, so inana. And then, after that, siguro mga few hours later, na-observe na ko, ba nga, okay mas gaan ang life. So, niana ko nga, hala no, mas okay gyud di ay. Dili na lang ka mag-away. Nagaing ko ba nga, natapos na ko ang akong trabaho nga, dili mo day kapoy, mag-arrange ani nga mga butang. Nawat di mo si Pastor Joe. No? Lagi, laba. makaingon gid ko nga. Panglaba na, tinuod gid, ilaba ko na lang. kanang dili na lang kamutingog. So, mao na pud na akong resort karon pastor because niya anak ko nga kapoy naman ma-hurt Lord din. Giton-an ako ba nga pag na ako'y maingon nga bati, maingnan pud gyud kog bati kay bisag pastor ni atong bana no mabikil gyud masakitan pud ni sila din mabikil gyud ba. Oo. Kanang ina na akong bana kapila gyud na nabikil nako sa akong pagkamaldita. So na-realize nako and then mo gyud to nga naagid ko'y ginatudlo pod sa labi na sa mga married women sa church niingon ko nga your peace is much sweeter than you being right. Da. So mo gyud to. Reels na gito palyog ko. Kailangan jud kay to. Tinuod gyud Oh, ba so- kay usay ko mamili ka ba unsay kuan kay. Mo gyud pod ang na-experience nako. So with that, naano gyud nako na learn nga pag mabati na gani ko nga medyo mutaas na akong tingog, dayon medyo murag nakabantay ko nga na-offend na siya, mo react na siya so dili na ko motingog. And then niabot siya sa point nga dili siya ganahan kay murag ang ingon is klaro man gihapon kay ka nasuko kay dili ka motingog niingon ko sa ako yung gi-explain nga grabe na kayo na nako nga pagpugong ba. Oh, sa magay gusto nimo. Kay isa pod nga na-learn nako is that mas heavy ang burden sa mga bati nga butang nga imong maingon Yes. kaysa sa imong madunggan. Amen. Because with the things that you say, the negative things or the wrong things you say, you would carry that. Tinuod. Mas lisod na i-move on or i-overcome Lagi. mas lisod na i-overcome kaysa sa imong madunggan kay akong bana ra ba murag after a very heated argument he would just then come to you and say nga kalimtan na to nato sorry na mo ana jud ko nga hala wow human na ka Bitaw,
ito, I may be biased no kay inana sad ko kay ako ana siguro yun may mga lalaki pastor no kanang murag dali ra pud may maka-move on ba sa women dugay day mo ka dugay jud pastor. So, kay because we are emotional beings. Yes, so no? bugat kay nga emotion among ginabuhian Mo na ba? gansi gyud day mo. Oo. Pilia gyud ang So- peace. Ana si Pastora Daphne asawa masunod gyud. Ay shout out kay Pastora Daphne no. So inana sakto kay to Pastora Lorena no nga mas sweeter gyud ang peace kaysa Yes. sa mahimo kang insakto. Yes. Kay I have learned also nga kana bang ang gitulog yun ako sa amo from all the pastors and wives training is that being a husband and a wife is not a competition but a partnership. Praise So God. I always tell gyud my kanang labi ng mga married nga leaders nga Mm. what do you get from winning a kanang an argument? No? What do you get from winning an argument? Do you get a reward? Ba? Siguro kung tagaan kog 10K, magkiglaban gyud ko nga modaog ko, pero what do you get from that? Amen. Does that make you someone nga kanang does that make you feel bigger tungod kay insakto ka? And kanang when in fact makita nimo nga you basically would just discourage or you are demeaning your husband. So na-learn yun ako nga wala man siya use. Wow. Oh. So Grabe wala nga siya realization. dako nga kana bang contribution Oh, to hallelujah. be right. No between in the middle of an argument between a husband and a wife. Praise God. Grabe. Pastor, Yes. Pastor Brian pa, insakto ka pero insakto na. Tumpak. But anyways, Pastora Helen kani manggod siya kana ingon manggod nila basta daw babae ay kaning imong asawa daw na pinag-aralan or somehow achiever, medyo problema daw na. Achiever na ba ka? No, then speaking of which, parehas pagid mo field. So somehow there kind of a secret competition or kanang palawanay sa ego or inana kay ambot ha kung tinuod na kay akong asawa bright manggod sad tumo to nga murag nga kuan kay syempre we graduate siya with honors mga inana and then naapod siya especially kaning asawa daw nga nay trabaho. Kumusta Pastora? Tinuod ba na or dili? Actually, sa una, tinuod na siya. Sa una, tinuod na siya. I mean, siguro dugay-dugay po ko gi-disciple sa ko ang bana. I just remember during the early years, no, or early months of our marriage, pero mamintig niya ibalik-balik nga, wife, submit to your husband. Okay. Pero mamintig yun na siya. Halos everyday yun na siya. Naman may Bible reading. And everyday din na siya. Then mayroon din na siya nga, it's better to live at the rooftop of your house than to live with your quarrelsome wife, you know, with your nagging wife. So, pero maminti mo na siya nasulod sa ako ang utok ba. Then, until I realize nga, murag mauna to ang nasulod sa ako ang utok ba nga, I really have to submit no matter og unsa pa ang ako ang nakabtan, unsa pa ang ako ang naabot og how much income I have. So, magkuan gyud gihapon kay ang love. Praise God. In love magkay ko sa kumbana god. Ipakita na gud si Pastor Roy, ipakita pa liyo pa. Na Pastor PR, ikaw rin kulang aning line up di oh. Di ba? Supportive gaya to PR. Asa maga? Where you? But in ana gid no. Yeah, it's just to submit. I mean, I recognize him as a leader because he is the one who encourages me. He is the one I am today. I know the Lord. Mo gina siya ang pinaka the best thing. Maana jud ko sa iya nga. By I really thank the Lord nga gipadala ka sa iya kay kung wala gyud magwali sa ako Sa tawag nimo sa iya? Bye. Bye. Part? Part. Oh, mo tiyo Pastor, sa tawag nimo sa iya. Love na na. Ay! Grabe Ito no. mo'y pinakalami. Sweet. Part. Bye. Amazing kayo. Even sa congregation, inana yung tawagan. Amazing. Na natural kayo, mga pangkuhan kayo. But tinuod, Pastora, no, pag naanak si Jesus Christ sa imuha, Correct, good. nagi kausaban. Yes. Mao gyud Nagi na siya. kay kung ang ato alang gyud lagi akong wife, I believe gyud no with all my heart nga nagi kausaban. Kay kani mag-serve ta ni Lord, especially ginamodel ta no kanang murag di ta pwede masayop. No, murag dili gyud ta pwede kay daghay ka kon mas tambol sila inana. So somehow makaingon ka ba nga tao ra biya pud mi. Ang kana speaking of which kana bitaw nga tao ra biya pud makasala. So how do we like exercise that kind of right nga moingon kwan kay murag being in the ministry
balag tao ka dapat di jud ka masayop murag inana ang murag mantra sa atoa na naa sa leadership. So how do we deal with those kind of criticisms nga nabigay mga times nga mugawas gud ding bati sad nato ang mga na somehow nakakuan ba. So unsa man ato ang pamaagi ana pastora on we need to explain ba or ipag-pray na lang na nato. How about you, Pastora Lorena? Unsa may mga kuan na to ana because as I have mentioned, critical ka ini sa ato agyod, and as much as possible we need to be close and near to perfection kay para jud dili mastumble. But when time comes na naagi somehow na naaba kay nabuy-an nga storya nga di mao, and then somehow primary ba nimo nakadungog or somehow kanang or members ninyo nga naaktuhan gyud unsaon man na natutuod magsugod ta sa imo ha. Lisod yun na, Pastor, no? Oo. Kay kanang those are stimulus manggod. Na may usahay nga Emotion. kanang kalit-kalit ba. So but again, no motudlo gyud si Lord. Makaingon gyud ko nga buhi gyud si Lord sa akong kinabuhi bitaw kay one thing gyud nga I learned because I na-experience na mo ba nga na nga tao na you would hear nga they kanang nagstorya na sila mga negative sa mga tao sa church about us, about how the church is run. Yeah. And then the Lord taught me kay kita man good as we love the church, as we love the Lord na agyud sa ato amurag kanang it's a normal amurabag basic nga impulse nga we would want to protect the church Okay. from the negative nga mga words nga i-say against it. Especially we would want to protect our pastor, our kanang mga people sa church. So usahay makapangisog yun ta, especially kung medyo below the belt na ang mga kanang accusations and kanang mga negative nga butang ang ginaingon. But what the Lord taught me was that mo gid ni ang giingon ni Lord sa ako nga, who are you to protect me Wow. and my church? Wow. Bitaw. So naingon ko nga, lagi Lord. So mo to nga gitudlo ni Lord sa ko, your job is to love. I will protect my body. I will protect my church. Wow. So with that, ang gitudlo ni Lord sa ako is that dili na day ko kailangan mangisog Wow. because I really don't have anything to fear when it comes to God taking care of His church. Wow. The Lord, palangga niya ang church, palangga niya yung mga anak, so dili niya pasagdan niyang mga anak. Hallelujah. So nakita na ko nga, dili na di ko kailangan mangisog. I don't have to kana bang destroy myself Tinuod. para Protect the lang mo argue ato mga tao just to prove nga we dili man ina ng church. No, the Lord, that's the Lord's job. Motong sa ako lang ha personally, Praise God. that's what the Lord told me. So dili na ka kailangan makig-away para nako. I am the one fighting for you. Hallelujah. So dito nawala akong anger. Kay Hallelujah. ako nga person daghan kog anger, dali ko masuko gyud. Yes, yes. So dito nawala akong anger. Gitabangan ko sa Ginoo with by telling me nga I am your God Yes. and I am the one protecting you and my Mm. church. How about you, pastors? Especially nga, you've been a while in the ministry na, and then unfortunately, naagyo yung mga uban nga siguro wala ni angay sa atong pamalakad or dili lang gid wala lang gid sila lain mabuhat kay na murag bitaw mga hoppers then na murag church hoppers lang tapos gi-welcome nimo and then it so happen na they saying mag bad mouth pa and then wala ka ba murag bitaw ngano man ni Lord uy bitaw usahay makaingon ta nga Lord nag-serve man mi og tarong but grabe to no nga who are you to defend me nga ako man magbitaw kada dako kay to nga wisdom nga akong na-receive karon. How about the two of you? Kumusta ang mga in dealings in such kinds? Kuan lisod-lisod gid siya no kay we also have our share also mga inana no but along with the years with that experience God really humbles me. Amen. So naka-learn jud ko kay lahi magugo especially sa ako ang preaching style kanang I am so kanang strong magyud bitaw gyud ko even sa ako ang words Yes. even sa ako ang mga diction I mean Oo. is so strong that mura na siya naay sometimes nga murag baka feel nila nga murag nag-atake bitaw but it's just the word especially kung kuan gyud bitaw kay ka-sincere gyud bitaw kayo ka sa word bitaw nga kanang and you want them because of your love to them even though it because word magyud ang ano ang Yes. word ni Lord so muigo gyud siya Yeah. muigo gyud siya no but wala man pud na nato gituyo Double-edged sword gid siya. wala man gyud nato gituyo so mo gyud na siya ang permanente nga murag
makuan sa ako aba nga kanang usa man ni si pastora oy nga kanang kuan kay unlike sa akong bana is malumanay man gyud na iyang voice sa ako kay is very strong man gyud sa murag sometimes naiuban nga dili makasabot sa ako is makuan nila is I am attacking. Yes. So but nakakuan na pud ako sometimes na gitoy one day gyud ni anak ko nga Lord pawalihan pa ko nimo. Ana jud ko ba nga Lord pawalihan pa ko nimo Lord dili naman sila ganahan ako Lord kanang inani man jud ko Lord inani man ang ako ang personality this is me ana ko mo man gyud ni mo gyud ni siya ako but you know what just a random lang dahil lang gyud siya after those nga nag-cry out jud ko sa Lord nagkuan ko ba kay Lord dili naman ako ni ma-change this is me this is Yes. how you made me and I mean random lang na ay nag-chat sa ako na siya nga pastora thank you kay sa nga tanan the way bitaw ka kana bitong strong kayo imong message feeling gud nako love kay kunimo kay imo kong disiplina Diba? kanang inana bitaw nga makaingon ko nga Lord ana ra gyud day O titubag ni Lord, no? makaingon ko nga Lagi, no? Lord so somehow di ay so mo nang ako pud usahay ko nga Lord, inani man ko nimo gihimo, wala man ko gihimo nga kanang malumanay. There are people bitaw nga malumanay kaayo, they are so comforting kaayo mang istorya but ako I can say good I am so harsh nga kanang may choice of words ba. Oo. Oh, no, but I am not Di siguro harsh, direct. direct. Pastora ra ba? Ano, so kanang inana bitaw nga kanang direct to the point kaayo sa nga tanan that my black is black and white is white. Yes. I don't sugarcoat. So inana bitaw and part pod also sa ako ang training pod sa audit kanang mga inana ba so murag mauna na siya ang na-inculcate sa ako Amen. So but the Lord is really grace ra gyud sa Ginoo that day by day I was able to realize that Lord it's not because of me but it's because of you. Amen. And every day good gina-change po ko ni Lord nga kanang love ba mura gyud na sa akong gi-pray every day nga Lord kanang i-overflow ko sa imong love nga kanang what people see me ang ilang makita sa ako is the love that Amen. comes from you Amen. nga in every sa ako ang pagstorya the way that I handle the ministry is that they will see the love na gikan sa imuha so ana ra gyud siya. Praise God. Kay usahay no kanang I mean we all understand na Lord it is coming from you but as human as we are naagi side sa tuwa ba nga am I being effective pa ba ko do I still kanang murag magwa sila nakuha na ako na yung mga inana nga doubts but at the end of the day you have to renew our mind na uy dili magid ikaw it's not about you it's never about us no we just vessel nagigamit lang gid sa Ginoo but kasay kaning kaaway lagi nga murag di naman kaangayan diha no or murag ikon man na yung mga inana ba but ikaw Pastora Jo nga nakita nako sa sa inyo tulo diri murag pinasahi gid ka sa ilahang tulo you have this meekness and murag kanang gentle gid ka sa by nature ba murag kag si Mami Diday lagi ka na bitong I mean dili man gud pasabot nga strong na anong murag na mo strong in a different way you are strong in your own way so Pastora what's your kana bitong let's say for example kanang mag preach ka and then somehow you heard na ay mga criticisms or mga negativities how do you handle that nga despite of the love nga imuhang gipakita it just so happen nga there are people nga basing unsaon gyud dili gyud mo na sila ma-handle sama dingon pa Soleras ako na bahala na but ikaw how do you deal and handle those kanang inana bitaw nga kanang nagtarong man unta ako Lord nga anong naamang gyapoy bati nga istorya Sa ako ang good pastor kay ako makita sa tao like na ako makita o madungog nga lahi nga behavior despite sa atong gibuhat Oo. nga mga maayo. God, wala ko gatan-aw sa ilang ginabuhat og nagpaapiktar sa kong madungog. Amen I see beyond. Ug unsay kada bitong akong ginatan-aw nga possible nga na sila go through. Possible nga na sila mga family background nga ingon na sila. So wala ko gatan-aw silang personal nga makita sa present. Siguro di na consider na ako nga usay mo ingon gyud akong mga anak ma. Kasab-ipod na mga anak ba, no? Ngayon sila sa ako. Ingon nak sa ako para sa ako mga good hurting people. Katong mga hurt na nga mga tao, we must handle them with care. dili na nila kailangan ma-hurt ko sa pagyud no Okay, diba? madungagan pa Like for example, di ba kung naka sa hospital, ay ginatabangan na yung masakit, na yung mga samad, dili man na nimo i-press gyud og ayo, imo man na siyang gentle nimo nga pag-care. So ingana pud akong ginalantaw sa mga kaigsuonan nga
naingon na possible dunay time nga murag sakitan ka, Oo. possible hurting people will hurt others. Yeah. Good, nga na. So I handle them with care, extra care. Praise God to you sa imong gentle nga Dayon. heart, pastora. Papuno lang sa spirit sa Kana gid ba mo pinaka-importante. Di ba kung puno like Di gid magawas atong bati. kung i-press ka, di ba? Kung sa'yo magawas love, the fruit of the spirit, kung ma-press ka. Pero Hallelujah. kung puno ka of yourself, pag mo yung tinuod, gabot, balasan mo magawas. So, ano lang, kanang, ako lang gitanaw nga, kanina mga tao, mga anak nis Ginoo, iyahan nis Ginoo, then, di pa bantay ra ka, ang sa imong buhaton. So, nga na ba, kung nagi, sakit na jud kayo, ihilak ra na ko, isumbong na ko ni Lord. Praise ka. Ay, kanang curious lang ko, pastora, baka nang inana na gid ka by nature sa una ni agi po kapag ka mga strong like them. Kay murag ako the way I see it kay murag gentle good kay ka growing up murag sa una ay imong environment as in kumusta ang imong growing up family background mga silingan Sa ako, wala nang dili ba kuan Sa ako okay nang gidaingon, Pastor, I grew up in Lin- Pines Village, okay Linamon. oo Dahil nag-transfer ko from house to house kay nag-working student ko. Mhm. So, naka-experience po kong mga dili maayo mga bati nga mga experiences. But Mhm. when I met the Lord, kana, muhilak lang tas Ginoo, magpapuno lang ta sa Holy Spirit para Wow. dili magawas ato mga bati pod. Hallelujah no? Ana lang. Praise God kaayo kay Ay, usay magkita mangutan ako ba kay murag mag si pastora kay murag ang ako bitong nakita kay murag dili nimo murag wala gyud bitaw kay murag maguro ka kabalo masuko Ay, na. O, ano na po. Maldita ka. Ako mga anak. Oh, bilgil. Ako. Pero praise God kaayo kay lahi gyud ta no like personality pero we come up into one nga nag-serve gyud ta no and ana si ka-amazing si Lord mga di nato masabtan no we just have to believe and walk in faith and now we're down gyud sa ato grabe 1 hour man unta mo galing 1 hour talk pero pasensya jud kayo kay nagalami gyud among storya ganina nakulbaan gani mi sa pagsugod karon nagdinanon mi mahuman o karon kaning na event karong April 18 and 19 it's all about 17, 18. 17 and 18, sorry. Kuan na siya, no? Chosen Women. It's a conference. It's a women conference. Actually, pwede pod mo ang naay mga husband, na po daw sila kaugalingon nga room. Tama Yeah. ba? Na sila gikuan kung naay mga men, ana. So, madto ko, ana, no? Kuyugo na akong wife, of course, no? Interview ko na akong mga speakers. Kailangan jud kay ko. So, kani glimpse ra niha sa mga mo ni background sa to ang mga powerful nga speakers. And para po sila ma-enlighten, kindly invite them, Pastora, sugod sa imo, and then nabay specific na something gi-assign sa imo to talk to ana nga event, and especially nga isa-isaw na to sa imo, Pastor Lorena. So now we are inviting you to this coming April 17 to 18 sa Chosen Women Conference sa Identity Church Iligan ang event no nga i-hold. This is really, I see this as a need yun, especially for women. So nindot kaayo nga ma-learn na to nga ang womanhood is naa siya'y dako kaayo nga role sa kalibutan, especially sa ministry. So it would be a joy for us nga mga join tano ani mga wives, mga ate, mga tita. So every form of every age Da. sa mga women, you are Actually, welcome, you are maski kuan, invited. maski pila edad na apa ni 15 up. 15 up. Okay, 15 above. So, Oto ay mga kuan. How about you, Pastor Helen? Sa specific na to nga mga kuan, na ba kay specific topics gi-assign sa imo ana? Yeah, actually, my topic is the cost of yes. Wow. Oh. Invite them, Pastora. So, mga higala, no, ako ang mga kababayan dira, no, mga kailan ako nga naminaw karon, and even to all the women of Iligan City, this is really a good opportunity for us, and we will not miss out this opportunity to attend to the Chosen Women Conference, no, Chosen Women to Build a Legacy. And let us learn nga kita ang ato ang role as a woman. We are chosen by God nga do na tay dako kaayo nga role to build a legacy to the next generation. So free ang inyong time on April 17 to 18. Nindot gud kay ni siya nga use sa inyong time. You keep on working pila na ka years, and just take a break, take a pause, and attend this 2-day event on April 17 to 18
sa Identity Church in Iligan. So, and I can guarantee you, dili gyud mo magmahay. Dili yun mo magmay. Amen. How about you, Pastor Joe? Mga kababayan sa syudad sa Iligan o sa mga kasikbit nga lugar, ako mong gi-invite karong April 17 to 18. No, chosen women building a legacy. Our roof will become their platform. No, sa mga nagsudod nato nga mga women, no, mas higher pa ang ilang ma-achieve because we will empower them, the women. So nakita na ako lang nung unsa gyud di ka importante ang babae tungod kay kung ang lalaki kay focus gina sila pero kita ang detalye. Naa sa mga babae ang details. Yes. In fact, ngayon ko sa kumbana nga grabe lab no pagtan-aw nako sa Proverbs 31 ba, the virtuous wife. Mhm. Duha ray trabaho ninyo. Unsa man lab? He praises her Mhm. and he sits at the gate. Wow. Oh, the rest. Oh. Gibuhat Simple ra magiday kayo mga Oh, ingon pa sa akong maestra sa una, sa 100% nga trabaho sa paghimalay, Uh-huh. ang 98% sa babae, kay details man. Ah. Sa lalaki, duhara. Mangita og kwarta, og higugmaon ang asawa. Hallelujah. Pero dito sa Proverbs 31, ang babae pa nangitag kwarta, naglingkod-lingkod rang bana. No? Hallelujah. Pero anyway, i-invite mo na ako kay nindot yung kayo kung ma-empower ta. In fact, kita, as ako, mama man jud kog upat, no? Sa mga, gadot na tanan ako mga anak, salamat sa Ginoo. Kita gyud pag napasa tiyan atong anak, or bisag wala pagali, giampo na nimo, imo nang gi-envision og yun sa ilahang future, o sa sila, inigdagko na nila, ikaw gigaplano, imo gi-imagine daan tanan. So, you build their character as well. Yes. No? Imo sila ginadeklarahan o ginapadungog gyud imong paampo nimo sa iampo nimo sa ila kada adlaw. Buutan ka, bright ka, panalangin kas katilingban ana ba? So dili basta-basta ang babay. So mga babay, ako magi-encourage, Wow. be with us Yes. because we will make a legacy for our next generation. Hallelujah. Praise God. So mga igsuon nakita gyud nato atong mga guest and then wa pa tanahon man, don't worry kay actually naaman mi among production manager nag-send na sa amo og kanang outline wa gyud mi na topic maski isa ka mo ato because as the spirit leads no mao ni ang mga questions nga gipaabot sa Ginoo sa ato and then to wrap things up I have this very important question before I let you go and then we will start it randomly to Pastora Helen also. Magsugod sa mga Pastora Helen, how do you define an empowered woman in a Christian perspective? Pag ready mo, mura ni siya pageant, di ba? Pastora Helen, magsugod ta sa imo ha. Sige, so an empowered woman is a woman that loves the Lord, a woman that really dedicate her life unto the Lord, and it is a woman that also submissive to his husband, and also it is a woman that really recognizes that the children that God has given unto her is a responsibility, and that one day we will face our Creator and asking us how did we giunsa nato pag-manage ang resources, ang mga gifts, ang mga blessings nga gihatag sa Ginoo sa ato. And I believe that as we're able to know that one, as we'll be able to atuan na siyang mabuhat, no? I believe that that is to me an empowered woman. An empowered woman is the one that knows her identity and knows that he was loved by God and God is always beside him. Ooh, hallelujah Jesus. Grabe gid nga kuha ni Pastora no. Thank you so much gid kay glimpse ra ni sa akong pagnaingon. That's why kailangan jud ta mo attend ng April 17 and 18 especially nga actually kanang inyuhang registration nga 500 snack ra man gyud unta na no kay kani mahulog man nga di ba tanan all throughout the day na then 2 days pa gyud na siya so naatay minimum lang ana para tawo to cover so those small but kung imong gyud ni siyang idig in murag nahulog ba gyud nig free for the Yes. sake na lang gyud ni kay imagine ha
napabiya tay sa sound system, sa LED wall, kuryente pa di na biya gyud kuan ron ban. Ang ato lang is mura wag namoy participation fee ba, no? Sama sa insurance, murag kanang naapod tay commitment to join. That is why we encourage good everyone to join this women conference on April 17 and 18. And of course, Pastora Jo, define an Christian empowered woman. As for me, Christian empowered woman is a woman fully surrendered unto the Lord. Like Jesus said, not my will but yours be done, Father. And an empowered woman is a woman of the Word of God, who meditates the Word of God day and night, and apply them. And empowered woman is a woman who loves her family, her husband, his children, and prayed. An empowered woman is a woman who prays. Wow. Importante yun kayo. And then there's something there nga kana bitong an empowered woman is a woman who loves her husband. Ganahan di ko ato. Gibalik yun ba? Praise God. And of course, maminaw kita no representing mga proud gyud kaayo ang kuan ani mga primary mga women leaders pud sa Identity Church. Of course, your pastor, Pastora Lorena Epe. Pastora, Salamat kayo nga gipaulahi ko. Naglisod ko nindo pa sa ila mga tubag, Lord. Oy. praise God. No, so anyway, kanang mo gyud to, ang ilang tubag mo na to, but makaingon ko for me, no, apart from that, kaingon ko nga an empowered woman is one who kana bitaw cherishes her appointment from God nga you are a wife, you are a mother, you are a helper in Nanaba, that he does not see this appointment as anything small or less, because ang woman nga naa siya, an empowered woman is one who has confidence in working side by side with a husband that she submits to, no, and then she has confidence na God's will, na kaning pagkababae na to, this is the will of God, and we all know that God's will is good, pleasing, and perfect. So she has confidence in the will of God sa iyang life, nga God made you a woman because He has a great assignment for you. I have learned, no, kana bang magtudlo ta sa mga women's conference or mga marriage encounters nga buhat na mo sa church. I have learned nga women are kingmakers. So as they have said nga, kita ang mga women ang very keen to details. So kana kung masabtan nato ang role nato as a woman beside our husband, no, over our children and over all the other women around us, we know nga we will see nga kana bang we have a big role, because with our help nga gi-appoint sa Ginoo as a helper to our husband, we are able to bring out the best leadership sa atong husband. So inana ang role nga gihatag sa ato ani Lord. So an empowered woman cherishes and is confident sa assignment ni Lord, being a woman to the person that God, to the people that God has put her around. Wow. Amen. Praise God. Sa dungog yun nato ato ang mga speakers, especially that they are wives of senior pastors gid sa mga church, and they kani nga mga churches very critical kaayong ang role sa pastor na pastor's wife, especially bringing a huge congregation, and daghay mga lives ang nakatutok, daghay lives nga gi-attend nato as shepherd kaning atong ang pagpamastor. It's more on shepherding, like you are the mother and father of your church, and then the people around us, dili gyud mahimong epektibo ang pastor kung wala gyud sa pinaagi sa pagdupag gyud ani ato ang mga pastor's wife nga naa diri karon, who turn out to be the pastors pod na supporting pastors of their churches. And at this point, once again, we'd like to invite you on April 17 and 18. It's Chosen Women Conference. Actually, this is the final na gyud ni nga episode. To God be the glory. 1 hour talk is supposed to be
naghayatos me for murag 6 months kay na-busy mi sa among mga production, and praise God kaayo ni Pastora Daphne nag-request ani mo ng special gid ni nga, pero naagi purpose si Lord ani nga nung napasayo ni siya kay supposedly we will be aired June pa gyud, pero this is a special, pero tingod ani marag maamo na lang gyud yung panindigan, magpadayon na lang gyud mi ani, but to God be the glory kay he uses this platform, no, ang Ginoo gyud para gyud mahimaya siya. And just as I always say sa ato ang mga kuan nga tanan dungog himaya sa Ginoo lamang. And we would also like to thank our sponsors, Amlan, no, Amlan Purified Water, very generous gyud kayo si Kuya Jeffrey Saldivar, and to the management, salamat kaayo, unlimited gyud mig tubig dinhi. And of course, thank you so much for Jay, tanan merchandise na mo sila gid ang nag-provide. Grabe ka mga generous ni nga mga tao. Yamot ni ganung ano sila kabuutan basta ang nakaayos lang gyud sa Ginoo ba kay they would connect us, network us to people sad nga happy na Jesus Christ sa ilang mga kinabuhi. Wow. Salamat kaayo, and of course one of my spiritual mentors, the husband of Pastor Lorena, si Pastor Rolly. I miss you. I love you, Pastor Rolly. And of course, thank you sa atong team, Side Tech Production. Salamat kaayo. And of course, at our production manager, Adele. And thank you so much to my beautiful wife. I love you so much. No, tungod nimo na padayon pa ning mga inani kay kung wa ko nimo sugti magpuyo gyud ni. Mapasalamaton kay ko, and of course my family, my mommy, no, na although nasa sa hospital but we already declared complete healing. Amen. Hallelujah, Jesus. And to my dad, salamat kay sa imuhang disiplina namo, guide namo, and to my brother Neil, and to our entire family, thank you so much. And of course, our senior pastor si Mami Lote, and to the all mga workers of Atwok Palm. Hallelujah, Jesus, and yung mga kinabuhi. And at this point, I'd like to give them the opportunity nga last na lang gid nga to shout out no inyong mga congregation, inyong mga friends bising namoy nalimtan, and then one final life verse na ginadala-dala gid nato to impart and to share sa to ang mga viewers. Magsugod ta sa mga Pastor Joe. Hallelujah. So mga igsoon, Shout Sa out tong Bi- mga friends. shoutout mga sa Bible Christian Fellowship Kana. Church nato mga kaigsuonan, ako manggidasig. No adto gyud ta sa April 17 to 18, maapil gyud ta aning Women's Conference. Kay mag-enjoy gyud ta sa kadagaya sa pulong sa Ginoo during that time. And mga pastors sa AIMA, Iligan Ministers Association, Release Your Wife, Release. join this event. And sa mga kauban namo din na sa City Hall nga pray every day, Hallelujah. magidasig food, mga pilta, no, mga wife. Mhm. And tanan nato nga mga kaila nga maabot ani nga podcast. Yes. I encourage katong mga nag-comment sa Facebook nga pwede ba mi mo apil ani Pastora Jo, pwede kaayo. So ako magidasig apil gyud ta. Yes. So, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a great, bright future. Wow. Maayong gabi. Mayong gabi. Hallelujah. That was Pastora Jo Generalao. Thank you so much, Pastora. And of course, Pastora Helen. Shout out good mga friends. Kay basing wala ba tayo tanong-tanong sa comment, sige ra tagyaw yon. Sa pila pud mi uy. Sige. Pastora Helen. Shout out ko sa mga WM nako diha sa Assemblies of God Suarez, no. I know nga giignanta mo nga pag nanaw mo kay shout out ta mo. So hello. Then tapos sa ako ang kuan sa LDC nga Women's Ministry, kay Pastora Janet, kay Madi, sa akong mga Madi. And good evening, and special mention also to my friend. I know she was watching in Bahrain. So Roma, thank you very much for the support, and sa tanan, no, sa tanan nga mga kailan ako, sa tanan nga nag-watch ni ini, maayong gabi sa tanan, and kita-kita ta sa April 17 to 18. And napakoy ticket nga nabilin, so pwede pa ninyo makuha. So maayong gabi sa tanan. So my life verse is Matthew 6:33. This is really the foundation. Mo gyud siya ako ang foundation good. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hallelujah. May gabi May sa gabi. That was Pastor Joe. Ay, Pastor Joe naman. Pastor Helen.
Sakayan of Assemblies of God Suarez. And at this point, maminaw ta ang Pastora Lorena Epe. Pastora. Okay, so maayong gabi once again to everybody, especially no, shout out sa mga taga Identity Church Iligan. Actually na ami Week of Fire this Week of week. Fire. That's why wala si Pastor, wala ko cheerer. Uy. So hello Pastor Rolly and to the primary leaders of Identity Church, especially the primary women, mga primary 144 and all the women of identity, you are cordially invited, no? So we urge you good to come to this event on April 17 to 18. It would be a great empowering event gyud sa ato as women, and I know nga daghan kayo powerful revelation and wisdom nga installed si Lord sa at para sa ato at this during this event. And even no sa akong mga friends who can get a glimpse of this podcast, no, you can give me a DM po if you want to join this conference, no. So mga friends, mga silingan, and even all the women of the whole body of Christ in Iligan, or maybe you are passing by Iligan, you can stop by gyud on April 17 to 18 at Identity Church Iligan. So, daghan man kog life verse, Pastor, no? Pero di na natuhot doon, gidi kita mahuman. So, akong ihatag karon is kani gyud, Job 36:11. Mao gyud ni ang makaingon ko nga OS ba sa kanang satisfying life dira kang Lord, kay ingon dira, if they obey and serve him. So di ba OS, obey and serve. If they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. So katong mga techie dira makabalog yun sila unsa ning OS. It's what runs the computer, the cell phone. The So operating system. yeah. So kani mo ni it's what will run our successful life dira in the Lord. Obey and serve. Amen. Wow. Oh, hallelujah. Sus, kung pwede palang yun ipadayunon hantod magbuntag, pero gitawagan naman mi sa mga anyways, naabito ilang mga partner diya sa likod, but praise God kaayo siya sa life ni Pastor Brian, and of course Pastor Roy, may gabi sir. Na sila taron nag-support, no, si Pastor Rolly na aman day sila week of Week of Fire. Week of Fire. So mo ding wala siya ganina, nag-high ra siya. But once again, we're inviting you April 17 to 18 at Identity Church Iligan, a Chosen Women Conference. And also, naaditay tungod aning gibuhat ni Pastor Daphne nga napasayo ni nato. Naaditay special guest no na next week, mga kuan na gyud. For the last year, we've been having in our podcast mga politicians, mga content creators, business people. This time around, mga servant na gyud sa Ginoo. So this platform is intended really to glorify the name above all names. So kung makita ninyo na sa wide, many of our guests would wonder nganong naam na Jesus Christ dira. That's my Lord Jesus Christ. So mao ra gyud tubag ada. So we don't need actually wala gyud mi na namugos or wala gyud mi na nag-convince. We're just here to share that Jesus is the only way. Pasensya gyud kayo kung dili kay ta magsukuhay ta na, but we need to say this, no? Yes. We may have different views on that, but this is the truth. No, Jesus is the truth, the way and the life, and then wala gid mi mora gid na among isugid, wala gid mi namugos, wala pud mi nag-convince, because si Lord na gid ang makigstorya sa inyo ha. Amen. And from that, sa ako pag ginabalik-balik, diri sa 1 Hour Talk, ang tanan dungog ug ang himaya sa Ginoo lamang. Thank you so much. Hay, salamat Lord.
and singlets ready, made for speed and fresh air. Gear no swag sa galaw, 4J Sports Activewear. T-shirts built for motion, lift your stride anywhere. Feel the freedom moving, 4J Sports Activewear. Wear with confidence daily, yan ang aming care. All for your winning journey, 4J Sports Activewear. Oh, 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 oh. Live events used to be just covered. But at SideTech Live Prod, we don't just cover events, we elevate them. With cinematic live streams powered by professional color grading, multi-camera direction, and dedicated creative operators, your event doesn't just go live, it becomes a film. We turn LED walls into interactive moments, creating fun, candid, viral-ready experiences the audience loves. And beyond live stream, we deliver complete event coverage, ready to share highlights, videos, and photo packages that clients can use instantly. Perfect for event organizers, LGUs, production companies, creatives, LED wall providers, and